Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo dyan, no? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo, no? Mga simptomas, mga kaguluhan ng isip, mga kung ano-ano pa mga pakiramdam, no? Ano na ba? Humupa na ba? Or nabawasan? Or nadagdagan? No? Hindi natin ano yan. Kayo rin makakasagot niya, no? So, salamat po sa mga nagtsatsaga sa video ko, no? Sana nakakatulong yun sa inyo, no? Sana gumiginhawa kayo or may natututunan kayo, bumubukas yung kaisipan nyo, no? About sa anxiety, no? Yung dating takot na takot kayo, dating hindi maintindihan yung pakiramdam, no? Ito yun kapatid, ito yung dapat na malaman nyo, no? Gaya ko, kanina, oh, kakagaling ko lang simbahan, no? Nagsimba kami ng anak ko, so, ah, kapag nagsisimba kasi kami noon, sabihin sa inyo, yung totoo, hindi ko tinatapos yung misa, no? Kanina lang ulit. Simula pag, ano, yung wala pa yung pare, no? Kaupo na ako hanggang matapos, no? Para nakakaano lang. Dati kasi hindi ko tinatapos ang misa, no? Kapag nag-offering na, tumatayo na ako niyan. Umuwi na ako. Yun kasi ang ano ko dati, no? Pero ngayon, sabi ko, wala man akong gagawin. Tsaka dati kasi, natatakot ako, no? Kapag ano, natataranta na ako niyan, para nang iba na yung talaga yung pakiramdam ko pag tumatagal na ako sa loob ng simbahan. Parang ganun. Para akong matutunaw, no? Joke lang. Dahil nga may nararamdaman ako, no? So, parang iniiwas ko, gusto ko na umuwi. Parang ganun. Siguro mga ilang linggong ganun. Kanina lang hindi. Kasi parang gusto ko yung misa. Gusto ko yung ano ng pare. So, yon. Nga pala, no? Yung vlog ko na rest back to, wala pa lang sounds siya, no? Tingnan ko, makikita niyo walang sounds. May nag ano lang sa akin, no? May nagsabi lang. Ngayon ko lang din naman napansin, no? Kahit anong gawin ko, wala talaga na bumalik ng sounds, no? So, yan na lang siguro yung topic natin base na rin sa mga nagtatanong, no? Ayan na yung topic natin, rest back. Rest back it means parang setbacks, no? Kung hindi nyo, hindi nyo alam yung setbacks, na paliwanag natin yun. So, yun, ang topic natin ngayon ay setbacks. Intro. So, yun na nga, no, mga pre, no? Ano ba yung setbacks, no? Pag sinabi kasing, setbacks is part ng recovery. Oh, tapos na. Part lang ng recovery, no? May mga ilan sa atin, no, na minsan maginhawa na sa isang linggo, wala silang halos nararamdaman. Or 1 month, 2 months, walang pakan, tapos babalik siya, no? May mararamdaman ka ulit. Yun na nga yun, yung sinasabi nilang setback, no? Actually, yung setbacks na yan is, wala namang talagang setbacks eh. Parang tinawag lang na setbacks yan. Ang katunayan dyan is yung behavior, no? I mean, yung parang, meron na naman stress, meron na naman nag-trigger para lumabas siya, no? Tapos yung pakiramdam mo, yung response, yung pinaka reaction mo dun sa symptoms na yun is, ganun pa rin, parang bumabalik ka sa dati. So, parang ikaw yung nagbalik nun. Dahil nga, meron ka ng behavior. So, parang mga alaala, mga ganun siya eh. So, kung ano yung mga naranasan mo ng hirap, bumabalik, no? Tapos yung nalampasan mo, no, kung ano yung ginawa mo, nalimutan mo na kung paano siya nawala, di ba? So, nagkakaganyan din ako noon. Actually, meron pa nga paminsan-minsan. Pero hindi ko siya tinuturing na setbacks kasi alam ko na siya eh. Kung may bumabalik. Minsan, may sikip yung dibdib ko. Minsan, nalalambot ako. Parang nangihina. Ayan. Hindi ko may iniisip na setbacks yun eh. Para sa akin, ano na lang yun, papansin. Papapansin lang. Kasi nga, once na pinansin mo yun, automatic. Buhay na naman siya, no? So, dapat gawin is, baliwalain siya, no? So, kung gusto nyo maunawaan ng mabuti, no? Balik-balikan nyo lang yung mga video ko dyan, no? Siyempre, yung pagbalik nga ng pakiramdam na yan, no? Bumabalik siya, yan na naman. Tapos, parang nawawalan ka na naman ng pag-asa, no? Parang ganyan kasi. Yung dating maginhawa ka na, okay ka na, bigla na lang merong ganito ulit. Babalik na naman si panic, no? Yan kasi nakakatakot yung panic, no? Bigla na lang may something na kakaiba sa'yo, bisan gulong-gulo na naman yung isip mo, tapos matutulala ka na naman, na hindi mo alam kung anong dahilan, no? Yun. So, merong mga dahilan yan, kapatid. Una natin is, may sakit ka. May sakit ka talaga, no? Hindi natin alam kasi nga, pagkukumpara natin eh. Yung tunay na sakit,
sa anxiety. Naisip mo minsan, masakit yung ulo ko. Anxiety to. Yun, high blood ka, mga ganyan, di ba? Yun, tunay na sakit tayo. Tunay na sakit talaga yun, no? Kailangan yun ng gamot. Ayan din ang medyo komplikado, no? Yung, hindi natin ma-determine kung ano yung tunay sa hindi. Kaya napakalaga ng doktor, kapatid. Kaya para malaman natin kung ano talaga, no? Baka mamaya talagang may sakit ka or talagang meron ka ng hindi mo lang siya pinapansin dahil ang akala mo is anxiety lang, no? Pero malalaman mo na lang yan kung nawawala siya. Kapag kalmado ka, tapos iisipin mo na ay wala, ano lang to, part lang to ng anxiety ko. So, kakalma yun. Pero yung tunay na sakit, hindi kakalma yun. Tuloy-tuloy yun. Kasi nga tunay na sakit yun. Ang kailangan nun is doktor, tsaka gamot, no? Mga di naasahang stress, no? Halimbawa, okay ka na, ano? Siyempre, ang buhay natin, kapatid, hindi naman maubusan ng yan hanggat nabubuhay ka. Meron mga problema, mga struggle, mga kung ano-anong bagay sa paligid na medyo pinoproblema mo, no? Kaya ng mga bills, mga ganyan, mga kaano sa anak mo, mga nasa paligid mo, nagbibigay ng stress yun. Hindi natin maiwasan yan, no? Nandyan yan. Pero ang ano dyan is, kung paano natin siya i-handle, yung mga stress na yan, no? Mga stressor, kung tawagin, no? Nasa paraan na natin yan. Kasi, kung hindi tayo, hindi tayo prepared, hindi tayo sanay sa mga ganyang mga, parang ang hina mo, no? Mahina ka pagdating sa ganyan. Parang konting problema is dinadamdam mo na, no? Konting parang hindi ka na nag-iisip ng paraan paano masusolusyonan, no? Nahayaan mo na lang, ganun. Hindi. Kailangan niya ng solusyon, no? Iisip at iisip ka ng paraan para malampasan mo yun, no? Kasi tayo, magaling naman tayo sa ganyan, eh. Malampasan natin mga ganyang bagay, no? Pero pagdating sa anxiety, sa mga sintomas, mga ganyan, siyempre iba ang paraan natin dyan, no? Base nga kay Clarix, hayaan mo lang, no? Let time pass, mga ganyan. So, yun. Di prepared ang katawan mo, no? Nagkakaroon yan ng setbacks. Kasi hindi nga handa, no? Dahil nga, yung katawan mo is hindi pa fully recovered, no? I mean, hindi pa siya ganun ka kumpleto, no? Sa mga natututunan mo. Meron pa mga tanong, meron pa mga kaisipan na gumugulo sa'yo, no? Yung bewilderment, no? Bakit ganito, bakit ganyan? Kasi ang hahanapin mo dyan is yung sagot. Sagot doon sa mga tanong mo, no? Ayan ang mahalaga kapag may kaalaman ka, kapatid. Yung mga tanong mo na yan, bakit lumalabas si ganito? Bakit ba merong pasulput-sulput na ganito? Yun, kailangan mong malaman yun, no? Itong mga sintomas ko na to, saan ba to nanggagaling, yung mga ganyan ba? Kailangan alam natin yun kung saan nagmumula, no? Kaya napakalaga ng kaalaman, kapatid. Kasi hanggat, gaya may mga nagchat sa akin, no? Ulit-ulit. Yung mga tanong nila is umuulit lang. Naranasan nyo ba yung ganito, yung ganyan. Ang hanapin natin, kapatid, yung ugat, yung pinakapuno, no? Kasi once na tinanong mo yan, na kung naranasan ko ba yan, o kapatid, naranasan ko rin yan. Wala na tayong ano-ano doon. Basta sintomas yan. Kung mababalikan yung vlog to ko, nandyan yung mga sintomas. Actually, hindi pa nga lahat yun, eh. Napakarami pa. Meron pa nga nung na-vlog ko yun, naglabasan yung iba, hindi ko na naisama, no? Yun. Kaya napakalaga ng kaalaman para matukoy mo, no? Ay, itong naramdaman ko is part ng anxiety dito. Ba't ako natatakot? Alam ko naman to, lilipas naman to. Yun ang mahalaga doon, kapatid. Na alam mo siya, ma-recognize mo or ma-acknowledge mo na, ay, anxiety to. Okay lang to. Hindi naman to delikado. Kayang-kaya ko na to. Hindi naman na to bago sa akin. Yung mga ganyang mga affirmation ba? Mga self-talk, no? Yan, napakalaga niyan, kapatid. So, yan. So, yun na. Dahil nga, bumabalik siya dahil hindi ka pa fully recovered, no? Yan yung pang-apat natin. Hindi pa. I mean, parang ano pa. Hindi pa nakukumpleto ang puzzle ng kaalaman mo, no? Kaya dapat para sa ating lahat dapat meron tayong kaalaman, kapatid. Kung hindi ka naman nagagamot o gaya ko lang din, kailangan mo lang ng kaalaman, no? Pero kung meron ka naman pera, may pampa-psychiatrist ka, pampa-coach ka, or panggamot, yan, mas okay yun, kapatid. Kasi baga fully parang ginagabayan ka talaga hanggang sa recovery mo, no?
Yun, very good yun kapatid. Bumabalik siya ah, dahil nga dun sa una kong sinabi na may sakit ka, tapos nag-produce ng stress, no? Tuloy-tuloy, hanggang sa mauwi na naman doon sa behavior. Yung behavior na yun, saka pending lang sa taas yun. Nandyan lang yung behavior na yun. Parang masasagi mo lang yun, maaalala mo ulit. Babalik ka na naman doon sa simula, no? Magulong isip, no? Maraming simptomas, maraming nararamdaman, no? Yun ang sinasabi nilang setbacks, no? Ako no, nagaganyan din ako eh. Pero hindi na talaga, hindi na siya ganun kagaya noon. Na halos hindi ako makagalaw, hindi ako makatayo, hindi ako hindi ako makagalaw ng sarili ko ba, hindi ako pagdesisyon ng sarili ko. Yun ang naranasan ko noon. Yun, behavior, no? Ah, yung mga kinasanayan mo na noon, nasanay ka noon na ganun siya, tapos nalimutan mo na parang nag-okay ka na eh, na-overcome mo na ibang mga sintomas. Tapos minsan, sa mga hindi na sa mga stress, mga problema sa buhay, no, bumalik siya. Ngayon, yung behavior na nabuhay na naman, no, na ano ka, nakalug ka na naman, no. Parang ganun kasi yan eh. Tapos may isip mo, bakit ganun? Tapos yung sinasabi mo sa sarili mo na, bakit ganun eh, 2 weeks, 1 month na ako okay, tapos bigla na lang ganito, no. Yun. Isa rin sa nagpapahirap sa atin yun kasi meron tayong pag-iisip na gusto natin okay tayo palagi. Gusto natin maayos, walang pakiramdam na pangit, no? Gusto natin yung lagi. Sa recovery kapatid, saan mo na talaga yan kapatid. Meron at meron ka mararamdaman. Hindi ko naman sa tinatakot kayo or mga ano no, na babalik ganyan. Kasama yan kapatid. Ang paraan dyan is yung paano mo siya i-handle, yung anxiety na yan, yung mga nararamdaman mo na yan, kung paano mo siya i-manage, no? Ayan ang mahalaga dyan. Kung may naramdaman ka, okay lang. Ano naman to sa akin? Ano na to, hindi na bago to sa akin. Naranasan ko na to noon. Ang tanging ano ko na lang is, yung response ko, kung paano ako mag-response to sa, ano ko, yung mga natututunan ko, no? Kaya yung video ko nandyan na yan. Balik-balikan nyo na lang kung talagang naguguluhan kayo, no? Or nahihirapan, balik-balikan nyo lang. Ma-refresh ba? Ma-refresh yung mga isip nyo, no? Kasi sa akin, parang ano na lang. Minsan nga pinapanood ko yung mga luma kong video. Ganun. Sabi ko pala yun. Ganun ba? Kaya, napakalaga nung ma-store siya sa isip nyo, no? Na baka minsan, pumasyal ulit yung ganun pakaramdam. Alam ko na yung gagawin ko. Actually, wala namang gagawin, eh, no? Hayaan nyo lang. Tsaka, ma-acknowledge nyo na anxiety to. Walang problema dito. Okay ito, kayang-kaya ko. Tsaka lilipas to, alam ko. Yun. Kasi ang nangyayari dyan is nagkakaroon ka na ng takot. Yung takot na pinipilit mo magiging totoo, no? Parang ganun yan. Pero hindi naman nagkakatotoo. Yun ang anxiety, no? Yung pinipilit ng isip mo na, ay, may sakit talaga ako sa puso. Nahihirapan na akong ano. Yun. Tapos nagpo-produce lang yun ng kung ano, ng mga pakaramdam, no? Mapigilan nyo na yun doon pa lang, bago pa lang siya lumala, na dumami pa, no? Kasi alam mo na siya eh. Kasi as long na natatakot ka doon, tuloy-tuloy lang yan. Yan. So, dito na pumapasok yung kahalagahan ng Let Time Pass ni Claire Wicks, no? Pagdating sa healing journey, no? Nahayaan mo lang siya mag-heal, yung katawan mo, no? Sa paraan niya. Kasi hindi mo naman kailangan pwersahin yan, eh. Hindi mo naman dapat na madaliin or mapoprostrate ka lang kapatid. Kasi sa paraan ng healing kasi nakadepende yan sa tao eh. Kung mamadaliin mo or ano, yung kaalaman mo is kulang pa, no? Talaga magtatagal ka, no? Kaya napakalaga ng kaalaman kapatid. Sabi ko sa inyo, paramihin nyo ng paramihin yung kaalaman nyo dahil yan talaga makakatulong sa inyo, no? Kaya nandito rin naman ako para masagot ko yung mga tanong. Pero yung mga tanong na ano naman, no? Yung sa mga sintomas. Kasi sintomas kapatid, meron ako niyan. Napakarami niyan noon. Kaya yung mga naranasan ko ngayong ginhawa, no? Gusto ko maranasan nyo din, no? Yung mga takot, yung mga ganyan. Yun. Kaya minsan meron ng mga nakakausap, nagkukwento sila about sa buhay nila, no? Nakakatawa lang kasi parang bumabalik yung mga memories ko, yung dating ako, no? Kaya parang ano, nakaka-relate, sobrang nakaka-relate ako pagdating sa ganun. Kaya na-share ko naman sa inyo itong mga knowledge na
natutunan ko, no? Yan. Yun na, Claire Weeks, yung let time pass ni Claire Weeks, nakakaya lang natin mag-heal ang katawan kasi yan yun eh. Hindi man kailangan nating ano yun yan eh. Bagay, parang may sugat ka, tapos para mas mabilis magsara, tatahiin mo, parang ganun mangyayari, hindi. Or pasakan mo ng ano, na anong tawag nila doon, pinisilin mo yung pinisilin, yung dinurog na pinisilin, no? Para matakpan na kagad siya. Hindi ganun eh. Hayaan mo lang siya. Hayaan mo siya mag-heal ng sarili niya, no? Kasi hindi natin kailangan puwersahin yan. Pwede naman siguro, pero magagamot ka, pero dapat kumpleto ka, no? Mayroon kang gamot, mayroon kang therapist, mayroon kang guide galing sa mga specialista, no? Yun. Kailangan din talaga ng ano doon, pera, no? Yun. Pero sa atin, mga hindi nagagamot is, ganito lang muna, no? Asahan nyo na yan. Kaya nga sabi ko nung mga huli kong vlog, eh, no? Asahan nyo na. Kumbaga, inasahan ko na yan na magtatagal sa akin. Magtatagal yung healing ko. So, okay lang, sabi ko. Okay lang naman. Walang problema. At least hindi ako nagagamot. Hindi ako, ano, hindi naman ako, ano, buhay pa rin naman ako. Hindi naman ako nag-struggle na sobra, no? Yung laging takot na takot lagi, no? Noon, siguro. Pero, wala. Dahil nga sa tulong ng kaalaman, no? Ayun yun eh. Ayun talaga ang key dyan, kapatid. Kaya kung may kaalaman ka, hindi ka na matatakot. Yung mga pakiramdam na yan, mga baliwala mo na yan. Kaya ang sabi ko sa inyo, recovery is yung pakiramdam na wala ka ng pakialam. Yun ang recovery, kapatid. Yung nagagawa mo na yung gusto mo, na hindi ka nag-aalala sa pakiramdam mo. No? Kasi nangyari yan is protection, no? Para pinoprotekta natin yung katawan natin na, ay, ayokong gawin yun. Oh, nakaramdam ako nung mamatay na ako, kailangan ko magpa-hospital. Kailangan ko umuwi kasi doon ako mas kalmado. Hindi ganun. Kailangan mo siyang harapin, kapatid, no? Kung ano man yung pakaramdam mo, lilipas at lilipas siya. Basta tutulungan lang ng isip mo o tutulungan mo yung sarili mo na malampasan yun. Dahil nga, sa tulong ng mga kaalaman na nakalap mo o mga na-store na sa isip mo, ito naramdaman ko na ito noon eh. Wala namang pinagkaiba yung bahay namin sa labas ako eh. Di ba? Wala namang ano eh. Wala namang diferensya eh. So yun, bigla nakakalma yun. Kaya ako kanina sa simbahan, nakakaramdam ako. Sabi ko, parang nanginginig yung tuhod ko. Nung nanginginig siya, nag-focus na lang ako dun sa, ano, dun sa nagsasalita. Dun sa parang nagko-comment. No? Tapos bigla na lang siya nawala. Diba? Ibig sabihin niya, na-switch ko yung isip ko na hindi ko na siya pinapansin. Na, pakialam dyan, bahala ka dyan, sabi ko. Bahala ka dyan mag-ano, nakaupo naman ako eh. Mahirap lang, no? Nakatayo ako. Siyempre, parang turumpo na naman ako. Dati kasi ganun ako. Ikot ako ng ikot. Galaw ako ng galaw. Parang gusto ko siyang ilakad. Parang ganun. Kasi merong part ng anxiety healing. Kapag nag-jelly legs, kailangan mo siya ilakad. Hindi mo siya pwedeng hayaan lang na ano. Kasi parang ipapagalawin mo siya eh. Yun. Kaya, kanina, nakaupo naman. Safe naman ako. Wala naman. Kaya, doon na ako nagpo-focus sa nagsasalita, no? Yung mga pagbasa, no? Yun. So, yun, mahaba tayo, no? Kapag natukoy mo na yung pinakaugat, kapatid, pinakaugat ng problema natin, no? Yan na yun. Ano nga ba yung ugat? Babalikan natin yung mga ugat na yan, yung pinakapuno, no? Kung bakit mo nararamdaman niya, kung bakit meron ka niyan, paano nagsimula yan. Diyan mo na malalaman yan. Pag natuklasan mo na kung saan nanggagaling, kung paano na bubuo yan, yun na. Diyan na yan. Diyan na bubukas yung, oo nga, no? Oo nga pala. Ganun ka na lang, no? Yung mga sympathetic, para sympathetic, mga ganyan, no? Yung mga, ano-ano pang mga kondisyon ng katawan natin, no? Yun. Pag nalaman nyo yun, sigurado, giginhawa na kayo, no? Huwag niyong pigilan yung sarili niyong tumuklas, kapatid. Huwag niyong pigilan yung sarili niyo na iwasan or ayoko niyan, ang haba ng video niyan or ayoko nung ganitong vlog. Gusto ko yung diretso kagad, yung parang ipo-point na kagad, doon na kagad ako, di ba? Parang kasi ang nangyari dun, parang minamadali niyo, no? Hindi naman matukoy kung ano yung parang hindi mahuli kung ano talaga yung pinaka problema natin, no? Dahil nga doon sa kagustuhan natin, gusto natin madali, gusto natin
basic lang, ganun. Walang ganun kasi. Kung may ganun lang na madali, ako, hindi na ako nagtiyaga ng mga podcast na 2 to 3 hours live. Nanonood, nakikinig lang ako. Araw-araw yun, pinapanood ko. Mga libro, halos maghapon ako nakatutok lang sa libro. Binabasa ko lang siya. Tapos nakikinig lang ako ng mga kung ano-anong mga about sa anxiety. Kung may madali lang, hindi sana kung mayroong mga 1 minute lang, tapos okay ka na. Mas okay yun, no? Sana may ganun. Yan. Yan. Pag hindi mo pa natutukoy yung mga ah, ugat ng ano mo, ayun babalik yan sigurado. Yun na nga yung setbacks, no? Kasi may babalik sa'yo, may babalik na pakiramdam, tapos magugulat ka na naman doon. Ngayon, ang nangyayari, dahil hindi mo siya alam, matatakot ka na naman, ano to? Anong pakiramdam mo to? Saan nanggagaling to? Parang ganun mangyayari yan. Kaya, napakalaga ng ugat, kapatid. Tandaan nyo lagi yung pinaka-ugat, yung pinaka-puno ng problema nyo, no? Kapag nalaman nyo na yan, sigurado, liliwanag na ang buhay nyo. Liliwanag na yung daanan nyo papuntang recovery. So, isa rin sa pinakamahalaga yung method ni Claire Wicks, yung pace, no? Harapin mo talaga yun. Kasi, once na may lumabas na naman sa'yo, no? Okay ka na, 1 month, 2 months, okay ka na. Tapos meron na namang, pakiramdam. Babalik ka na naman doon sa dati mong na takot ng takot, tapos hindi mo alam kung parang bewildered ka na naman, no? Takot ng takot, tapos litong-lito ka na naman sa pakiramdam na yun, no? Yun. Mabisa doon is space. Haharapin mo yung pakiramdam, haharapin mo yung mga simptomas na yun, nang walang halong takot, no? Hindi mo kailangan matakot dahil, part naman to ng anxiety ko. Okay lang. Tsaka may nangyayari talaga yun. Kaya sabi ko sa inyo, una-una pa lang is, ang setbacks is part ng recovery yan. Wala kang setbacks, parang malayo ka sa ano. Kasi sinasabi nilang may setbacks kasi malapit ka na. Malapit ka na sa recovery. Kumbaga, meron lang bumabalik talaga. Pero, ang ano dyan is, ikaw pa rin. Kung ano yung paraan mo, no? Kung paano mo siya i-handle, yun. Yun ang napakalaga nun. Kaya lagi yung tatandaan kung paano yung nalampasan yung mga problema na yan, mga simptomas na yan, no? Pwede nyo naman balik-balikan yan, eh. Pero yun, ang bugso nun, mahina na, kapatid. Meron mga nagsasabi sa akin, no, na bakit ganun, bumabalik pala talaga. Bumabalik siya, pero bakit ang lakas? Diba? Para sa akin, hindi na yun malakas, kapatid. Nangyayari yan, nakadepende yan sa inyo, kapatid. Kung naman naramdaman to, bakit ngayon meron na naman, malakas siya ngayon. Dahil nga siguro, yung knowledge, kapatid, wala pa nun, eh. Kulang. Bumabalik siya dahil yung tanong nakapending, no? I mean, ano tong naramdaman kong panibago na ito? So, part pa ba to ng anxiety? Or talagang may sakit ako? Kaya nga sabi ko sa inyo yung una, may sakit ka, eh. So, yun, kailangan natin malaman yung kung talagang may sakit ka or talagang stress ka na sa buhay mo ngayon, no? Or napakaraming problema. Siyempre, tatanungin mo muna yung sarili mo, no? Bakit ba kakaganito? Tapos mabalik na naman yung mga pakiramdam na gano'n. Kaya sabi ko sa inyo, hindi na gano'n. Kapag may alam ka na noon pa, as bumalik siya, hindi na siya gano'n kalakas, kapatid. Ang hina na niya. Gaya ko, no? Minsan pag nagmumotor ako, papahinto talaga ako, eh. Para ako nahihilo. Siyempre, para safe ako, hinto ko muna yung motor. Ba't ganito? Tapos mamaya, okay naman ako. Seconds lang. Nihinto ko lang talaga siya. Kaya minsan ingat din ako mag-drive ng medyo mabilis. Saktong takbo lang, mga takbong 20 lang. Ganun lang. Kaya hindi natin kasi malalaman kasi ang sintomas bigla na lang lumalabas yun, no? Pero kung isipin mo na delikado ako, ako. Iba na yun, no? Parang wala ka na ring natutunan kapag gano'n, no? Kaya kailangan knowledge, kapatid, napakalaga niya sa setbacks, no? Sabi nga ni Claire Wicks, sabihin malapit ka na sa recovery kapag nakakaramdam ka ng mga ganyan. Kaya nga yung mga takot mo ngayon, no, mabaliwala yan sa tulong ng kaalaman mo, no. Kung ano man yung nararamdaman mo mga bago, part ng anxiety yan. So, hindi ka na magugulat doon. Kaya nga sabi ko sa inyo noon, ganda nga maramdaman nyo na lahat yan, no. Lumabas na lahat ng mga simptomas na yan para
hindi na kayo mababaguhan, no? Hindi na bago sa pakiramdam niyo yung mga ganyan. So yun lang, maraming salamat mga pre, no? Sana may naintindihan kayo kahit kaunti sa ating setback, no? Although sa susunod, setbacks ulit, no? Medyo mahaba kasi ito, no? Sa susunod na lang natin yung i-topic yung setbacks ayon kay Claire Wicks, no? So yun, maraming salamat mga pre. Sana may naintindihan kayo kahit kaunti sa ating vlog, no? Sana magtuloy-tuloy na yung mga paggaling nyo, no? Kasi kung may nararanasan man kayo mga setbacks nyo, ganun lang din naman yun. Baga, nababaguhan ka lang. Kaya naisip mo na, ito na naman, magulo na naman, bakit na naman pakaramdam ko, no? Ang mahalaga is kaalaman kapatid. Kung ano yung ginawa mo noong una, ganun pa rin, kaya ka guminawa. So, ang good news dyan is malapit ka na kapatid. So, yun lang, maraming salamat mga pre. Adios.